Guys, ito lang po ang masabi ko. Lagi po tayong manalangin at lagi po tayong maghanda sa anumang mangyayaring sakuna. Si kaibigan kanina, mayroon po siyang iniwan po na impormasyon dito sa atin para ako na lang ang magpapaabot sa inyo. Hindi po pwede na magkampante tayo sa gabi at araw dahil banta ngayon ang Mindanao, basta Pilipinas, banta tayo sa sakuna tulad po ng lindol. Alam po mga idol, sinabi po ng ating kaibigan kanina, itiit, parang nakakasawa po talaga ang impormasyon na to dahil patuloy po ngayon ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Ito lang po ang masabi ko, paghandaan po ninyo ang mangyayaring lindol na tinatawag na the big one. Talagang ito na po daw ang sign mga idol. Yung dagat na umatras, nawala doon sa baybayin kung saan naka-isti noon na hindi pa dumating yung 7.8 magnitude. Yun po mga sign na po yan mga idol na talagang ang Pilipinas ngayon nakikita talaga ni kaibigan na makaranas po ng aabot 8 magnitude mga idol. Ito po ang ating pag-usapan sa susunod mga idol kung ano man po ang mga update ni kaibigan. Kanina nagpaabot siya sa akin 88, 4 na bisis po ang paggalaw kanina mga alas 2 kay pinapaabot sa akin. Nahiya na si kaibigan guys para mapakinggan po ninyo ang kanyang busis. Ngunit ako na lang po ang kanyang inutusan. Ikaw na lang bahala papaabot sa kanila kung may maniniwala pa sa atin. Guys, tandaan ninyo, marami pang mawawala at marami pang mga tirahan ang guguho at marami pang buhay ang magsakripisyo sa mundong ito. Talagang banta tayo sa the big one mga idol. Grabe po ang pagtingin ng ating kaibigan sa mga impormasyon. Tiningnan po nila ang lahat-lahat po ng sulok po ng Pilipinas. Talagang isa na po talaga ang Mindanao ngayon guys na madadaanan sa malakas na lindol. Kapag the big one mga idol, talagang ang Manila, yun po ang imaginin ninyo. Grabe po ang buhay na nakita ng ating kaibigan. Kaya kung sino po ngayon ang makapanood mamayang gabi, bukas o ngayon, maghanda at mag-ingat. Kung mayroon tayong mga bahay na 3 story, 2 story, concrete, lagi pong tandaan. Kung tatagal po ng ilang minuto, kung segundo lang, walang problema, hindi po yan makakapinsala ng malaki. Pero kung aabot ng 5 minutes, 6 minutes ang pagyanig, kahit 6 point magnitude lamang, ito po ang tandaan niyo. Talagang marami po talaga ang posibleng matatabunan dahil posibleng guguho ang bahay mo kapag yan po ang tagal niya na before huminto. Kaya tandaan natin mga idol, hindi tayo makalimot manalangin. Wala tayong pinakamalakas na sandata ang panalangin at paghahanda. Hindi po kami nananakot mga kaibigan. Kaya si kaibigan na hiya na sa pagpaabot na sasabihin niya na mayroon na naman pong gumalaw sa ilalim ng lupa. Kaya ako na lang po ang magpapaabot sa inyo. Guys, kayo na lang bahala. Kayo na lang bahala maghusga kung ano man itong impormasyon na to. Ito lang masabi ko. Talagang banta tayo ngayon sa pinakamalakas na lindol. Talagang hindi na maganda po ang nangyayari sa Sarangani kapag hindi talaga yan bumalik yung tubig dyan sa dati. Talagang banta na ang Sarangani ng tsunami. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa susunod nating pagpapaabot kung ano man po ang impormasyon ng ating kaibigan ipapaabot sa akin. Paki-report pala kay Ghost Hunter 88 Fans. At maraming salamat mga idol. At saka ingat-ingat lang po tayo sa mga biyahe. Hindi lang po kalamidad ng ating bantayan. Mga taong mga masama ang pag-iisip, no? Yung mga sinasanay ng demonyo. At ingat sa biyahe, aksidente. Alagaan natin po yung mga bata natin. Huwag po natin hayaan na maisahan tayo sa mga
tao na walang kaawa-awa na kumitil ng buhay, mambiktima sa mga bata. Maraming salamat mga idol.